Okay, sa West Philippine Sea na naman mga guys. Mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal, yung nakaraang pangharas, itong nakaraang pangharas na naman nila natirgas din pala sila. So napakalungkot na no? Napakalungkot na balita to tungkol sa ating mga Philippine Navy. Hinaras na naman sila ng mga Chinese Coast Guard lang yun. So, at dito makikita natin ang video, no? Buong video ng panghaharas ng mga Chekwa. So itong bibigyan natin ng ng reaction video. Kung bago pa lang sa aking channel mga guys, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magumpisa. Okay, and also siyempre itong video na to galing kay GMA Integrated News. So paki-subscribe din sa kanya, no? So okay, na umpisa na natin para makita natin ang video, no? Samantala, hindi lamang basta pambabangga at paninira kundi pati tear gas naranasan ng mga sundalong Pilipino sa marahas na paghaharap nila ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal nito pong June 17. Pero ayon sa China, ang mga Pilipino raw ang nambangga sa kanilang Coast Guard. Saksi si Joseph Moro. Grabe, no? Buha ito noong June 17 sa rotation and resupply mission ng Philippine Navy Matindi. para sa PRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Mga sundalo natin ang mga naka-brown na fatigue, ang mga naka-orange na life vest China Coast Guard na ang isa may hawak pang palakol. Nako. Tinalian na ng China ang inflatable boat ng Pilipinas na sinisikap bawiin habang umaalingaw ang malakas na sirena. Tignan nyo naman, no? Kung makita nyo sa video, no? Talagang tinatakot talaga. Talagang sumusunod lang yung mga Philippine Navy, no, sa Chinese Coast Guard, no. Talagang sunod-sunura lang talaga. So kawawang-kawawa talaga. So ano ba nangyayari sa atin? Nakalapit na noon ang inflatable boats ng Navy sa BRP Sierra Madre. Ayan, no. Kinuyog. Pero pinalo pa rin ng taga-CCG ang inflatable boat at ang isa may sinungkit na itim na bag mula sa bangka ng Pilipinas. Ayon sa AFP, 7 matataas na kalibreng baril ang ninakaw ng China at hindi pa binabalik, pati ang mga cellphone ng mga sundalo. Ang lulupit, no, ang titindi nitong mga Chinese Coast Guard, no, itong mga Chekwa na to. Talagang matinding harassment to, mga guys. So talagang nakakalungkot, no. Parang hindi na harassment to Talagang looting na tawag dito, looting na. So talagang nakakabuisit na talaga, kumbaga nakaka-high blood talaga to. Ang dalawang inflatable boat ng Pilipinas inipit ng 5 bangka ng China at sinampahan pa nila. Tignan nyo naman, no? Napakadaming mga Chinese Coast Guard, sa Chinese Coast Guard na talagang kinuyog sila Kinuyog ang ating Philippine Navy. Mismo doon, mismo sa tabi ng BRP Sierra Madre. So walang nagawa rin yung mga tauhan doon sa barko ng BRP Sierra Madre na bulok na barko doon. Wala rin nagawa din talaga, no, yung mga Philippine Marines na nagbabantay doon. So nako, talaga nakakawawalan talaga. Mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions. Nasundan niya ng pagbubukas ng laser. At sa isa pang video mula sa AFP, gumamit pa ang China ng tear gas. Wow, ang tindi lupit. Tear gas. Sa gitna nito, nilalapatan ng paunang luna si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng noo ng hinlalaki. Sa isa pang video, nakatutok sa mga tropang Pilipino ang matatala sa sandata ng CCG. Binuhusan sila ng tubig ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Hanggang sa isa sa mga taga-CCG, pinagsasaksak ang inflatable boat ng mga Pinoy. Habang patuloy ang pakipaghatakan ng China Coast Guard sa mga Pinoy. Sa isa pang video, makikita Kung makikita nyo, di ba, nasa tabi sila ng BRP Sierra Madre. So may mga Marines doon na nagbabantay sa ating soberanya, no? Wala rin nagawa. ang dalawang Chinese vessel na inipit ang isa pang inflatable boat ng Pilipinas na ayon sa AFP ay ninakawan ng supplies at sinira para hindi na makaandar. Kung isipin talaga, no, kawawang-kawawa tayo ang ating mga armed forces.
Talagang parang ano tinataboy talaga, no? Talagang ang tingin sa atin ng mga Chinese, napakaliit. So talagang napakalungkot talaga. Mula nang harangin ng China Coast Guard ang Rory mission sa Ayungin Shoal umaga ng June 17, inabot ng hanggang gabi ang rescue operation at pakikipagnegosasyon na ginawa ng Philippine Coast Guard. Alas 11 na ng gabi, pumayag ang China na i-evacuate ang sugatang si Facundo. Nako, ayan na ba? May sugatan na, nagpaalam pa sa mga Chinese na aalis ang mga Philippine Navy. Talagang napakalungkot. Pero patuloy ng mga aligid ng mga barko ng China. Yung ating i-abide by the rules, guided by the rules of engagement, yung ating approach is above board. I call them a band of barbarians. And in the first place, they have no right to wear the uniform. Coast Guardsmen are supposed to be responsible for safety of life at sea. Tignan nyo ay ating mga kasundaluhan na Philippine Navy. Ang gaganda ng mga uniform, no? Gaganda ng mga uniform nila, naka full battle, may mga baril pa. Pero wala rin nagawa, no? Sa mga Chinese Coast Guard lang. Where actions endanger life at sea. Ang Chinese Foreign Ministry muling sinabi na profesional at alinsunod sa batas ang ginawa ng kanilang mga tauhan. Sinasabi ng Chinese na professional ang kanilang ginawa. Mga utot nila. Sabi ng China, Pilipinas daw ang nambangga ng Chinese ships habang nagdadala ng Itong China natin talaga ang galing gumawa ng mga kasinungalingan, mga fake news. Talagang nakakatayo ng balahibo tong mga Chekwa na to, no? building materials at armas sa Ayungin. Ipinunto rin ng China ang pambubuhos ng tubig at pambabato raw ng mga Pilipino sa mga Chino na nagpalala ng tensyon at naglagay raw sa kanila sa peligro. Natural. Bubuhusan ka na lang ng tubig, no? Alangan naman nakatingin lang yung mga kapwa Pilipino, kapwa sundalo doon. Siyempre, hindi naman pwedeng gumamit ang arm attack sa tubig. Pinag-usapan na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Antony Blinken ang insidente sa Ayungin Shoal. Bukod sa Amerika, ilan pang bansa at organisasyon ang nagpahayag ng pagkabahala sa insidente, kasama rito ang Japan. Sa pulong ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Japan Self-Defense Forces. Alam nyo, maraming nagkondena sa ginawa ng Chinese, no? Pero hanggang kondena lang yan. Sa palagay ko, gobyerno ng Pilipinas pa rin ang dapat gumawa ng aksyon. Sinabi ng JSDF na suportado nila ang AFP. Kasama na rin sa mga komondena ang Taiwan. Oo nga, suportado ng mga malalaking bansa ang Pilipinas. Pero hanggang doon lang talagang gobyerno ng Pilipinas pa rin ang gagawa ng paraan. Sinabing itinaas ng mga delikadong aksyon ng China ang tensyon sa rehiyon. Understand, we should now be very careful in looking at what China is doing in the West Philippine Sea because it will also be done to them. In fact, it's already being done. Si Senate President Chisa Escudero sinabing hihingi ang Senado ng full briefing sa DFA tungkol dito. Dapat daw hindi lamang diplomatic protest ang gawin ng DFA at pag-aralan ang lahat ng pwedeng gawin para magkaroon ng makabuluhang dialogo. Ayan na naman si diplomatic protest, hindi na nga nakikinig hindi na nga binabaliwala ng mga Chino yung mga diplomatic protest ng Pilipinas. Kaya wala na talagang kwenta talaga, no. Dapat talaga gumawa ng action talaga ang gobyerno ng Pilipinas, no. Sa palagay ko lang, Panawagan naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na chairman ng Senate Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, i-convene na ang National Security Council. Bukod sa mga miyembro ng gabinete, military at defense officials, kasama rin dyan ang mga dating pangulo. Kabilang sa dapat anyang matalakay ay kung may nangyaring armed attack na isasabatayan para ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Pwede bang i-consider na yung display yung isang vessel natin o natanggalan ng, o ito talagang nakakasuklap yung natanggalan tayo ng isang daliri, yung ating isang. Okay, no. Pag-aaralan pa raw kung pasok sa Mutual Defense Treaty yung nangyari. Itong nangyari ngayon na pangharas ng mga Chino sa ating Philippine Navy, no. Sa tabi mismo ng BRP Sierra Madre. Baka susunod yan BRP Sierra Madre na ang akyatin ng mga Chino, ng mga Chinese Coast Guard. Ayun. Ewan natin, baka nga wala rin magawa yung mga Philippine Marine doon .
Hayaan na lang nilang saksakin sila yata doon. O kuna ng baril na naman. So, wala. Siyempre, may nag-uutos dyan. So, okay, no? So, na talagang ang kabuuan nito, no? Na talagang no? Napakasakit bilang Pilipino na talagang binubuli-buli lang tayo ng isang Chino sa ating teritoryo. No? So, okay, no? So, pwede rin kayo mag-comments dyan, suggestion, kung ano yung mga nyo, sa loobin nyo. So, okay na mga guys. So, hanggang dito na lang tayo, no? So, kung bago pa lang sa aking channel, please, like and subscribe na lang muna bago tayo magtapos. Okay?